Yo, check. Yo, welcome back. Intro tapos ganun. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia at soon sa buong Nepal. Buong mundo. Malapit na. Buong Indonesia. Buong Nepal at Indonesia. Kung na-air lang yung anti-support sa Nepal, siguro hindi na packed up yun. Oh, man. Ang Anti-Support Social Club. Let's get it. Meron kami website, puntahan nyo na, antisupportsocialclub.com and Instagram and Spotify as well. Anti-support. May Instagram na ba tayo? Meron. Anti-Support Social Club. Okay. Yung Instagram natin, para makita nyo na yun talaga. Ang pina-follow nun, 3 tao lang. Kaming 3. Okay. Ganun. Tapos yung antisupportsocialclub.com, andun yung iba't ibang detalye. Yung may nagtatanong kumbaga, asan yung merch? Pakinggan yung sinasabi niya, iba pang detalye, antisupportsocialclub.com. Andun. Yeah. Check nyo pare, check. Matutong maghanap. Tsaka matuto. Kasi bawal sa bobo. Diba? Kasi kung nilagay lang kung saan, accessible sa lahat. Baka mapunta sa kamay ng bobo. So, ganon yung logic. Anyway, may tanong sa Telegram group natin. May tanong! Official na tayo, pre. Official Telegram group. Alam nyo yan. Silang dalawa wala doon. Kupalang puta. Kaya intro. Hindi na natin papangalanan kasi pangalanan mo. Medyo kakaiba yung tanong niya. Pangalanan mo. Ang tanong niya. First name lalaki siya, 25 years old. Yung girlfriend niya, 26 years old. 6 years na sila. Okay. Sa 6 years na yun, 50-50 sila. Okay. Tapos, lately, parang hindi na daw sila masyadong nagsisex. Uy. Nalulungkot daw siya kasi bilang lalaki, gusto niya daw yun at kailangan niya daw yun. Dumating daw sa point na parang naluluha na siya kasi parang isang buwan, di man lang sila nag-sex. Ang ina. Tapos tinatawan-tawanan lang daw siya na parang, ano ba, ba't ba utog na utog ka? Parang ganun. May ibang, Anong gagawin? Sige, may sasabihin ka na ba? Ang babae kasi pare, hindi nila matiis Once ma-bang-bang mo, no? 1 week nga lang, parang hindi nila matiis na hindi sila nasisibak Oo, sila nga yung parang addict pa dyan, no? Sila yung parang humaling pa dyan sa... Sa totoo lang. Yeah. Kaya kapag yan, hindi na nanggigigil sa edits mo, ay puta. matik may ibang pinanggigigilan Makamot ng iba dyan, bro. Oo. Manyakis din mga babae, malibog din yung mga yan, kahit gaano pa ka-decent yan. Once na kayong dalawa na lang, gusto rin nila kasi nakakakiliti naman talaga sa pempem nila pare. Imposible na ma-deny nila to na hindi sila nasasarapan. Sarap na sarap sila kasi nakakakiliti talaga. Oo. So para sa akin, may ibang ganun talaga. Possible na. Agree ako dun. Possible ako na. Pero 80-20 ako dyan. 80% meron. 20% wala. Baka support ka lang talaga. Pero 80% wala. Ay, meron. Kasi 1 month na hindi pa nagbabasibak. Tapos tinatawanan lang daw siya. Ano yun? Diba? Katawa-tawa nga siya for now. So, tinatawanan lang daw siya kasi para sa akin pare pagka hindi na kumbaga tinatawanan na yung needs mo, di ba? Ano na yun, bro? Disrespect na yun para sa akin, di ba? Tangina, nag-relationship tayo para punan yung needs natin pareho, di ba? Para kung babae ka, sige. May mag-comment dyan, tangina mo, nagjowa ka ng Abel. Para kantutin mo. Hindi ganun yun. Kung Abel lang pala, di sex, di dapat pala, wag na kami mag-girlfriend, mag-asawa pala. Di ba? Mag-Abel na lang kami lagi kung ganun pala. Pero kasi, iba kasi yung sex pag mahal mo At alam mo yun bilang babae, may idea ka dun, wag ka magpapatay mali siya na, hindi nag-girlfriend tayo, nag-relationship tayo dahil lang sa pagmamahal natin ng isa't isa. Sex is form of love Kaya nga, love making yan Yeah. Diba? So, kung hindi mo maipoprovide yung sa mo, may something wrong na sa akin. Hindi, wag na 50-50. Oo. Hindi, nangyayari nga kasi 50-50 daw sa gastusin. Okay. Yeah. Totoo. Yan sabi. Hindi bro kasi 50-50. Okay. Kung may trabaho naman yung babae, kung willing ba siya na mag-resign dun sa trabaho niya para dun sa lalaki? I'm sure hindi rin naman siya papayag. Yun yung pinasok nilang setup ng relationship nila di ba? Kaya nga pare, ito nga problema dyan Pwede siyang sabatin ng babae. Bakit? Yung pinoprovide mo, napoprovide ko rin Yeah. Okay. So, yun ang problema sa actual 50-50 pare. Mas makakapag-demand ka siguro kung ikaw lahat, no? Hindi siya actually demand Kumbaga parang
pag ikaw lahat, technically, tangina, kung ayaw mo akong pagbigyan ng ganyan, hindi ikaw magbayad ng bill, ikaw magbayad ng upa, o kaya 50-50 tayo, sige, papayag ako, hindi kita bebembangin, pero biyak tayo sa lahat. Lahat pati pagkain Yeah. Hindi ako pwede lalamang dyan, kailangan kwentado natin nasa gitna yan, calculator natin yan lahat. Hindi pa rin ako agree, bro, kasi kung dati yan, kung dating kunyari, panahon nga ng lola, tatay natin, which is madali naman talaga ang pera, di ba? Madali nga sila nakakabili ng bahay noon because yun nga, basta ganoon, mas madali ang pera ngayon dati. Ngayon kasi, majority na ng relationship ngayon is more on 50-50 na talaga because both nga nagtatrabaho na at kailangan na magtrabaho. So pareho kayo may responsibilidad sa isa't isa. Yun na yun Yun yung meaning ng 50-50. Pareho na kayo may responsibilidad sa isa't isa. So, yung sex, hindi lang naman din responsibilidad ng babae yun sa lalaki. Bakit ikaw, babae, imposible na wala ang sexual needs So, anong pumipigil sa'yo na kunin yung sexual needs mo sa ka-relationship mo? It only makes sense na hanapin niya yung sexual needs niya sa boyfriend niya. Yeah. Imposible pare ako nabubulshitan ako napapasok ka sa relationship. Easy. Hindi pare napapasok ka sa relationship between your opposite sex na wala kang kahit anong sexual needs. Yeah. Ultimo yung virgin nga pre. Pag kunyari, may mga ganun di ko alam kung ako lang, pero sure ako meron din kayo. May ganun kayo na jowa kayo na virgin na kahit siya wala siyang experience, parang gusto niyang mag-perform. Kasi may idea siya Nasa isang relasyon tayo, kailangan natin mag-sex. Paano ba to? Parang ganun Ultimo yung virgin na walang experience, gusto niyang mag-participate. Ngayon, kung ganyan na 6 years, tas parang ayaw nang makipag-cooperate, so nakikipag-cooperate na sa iba, tingin ko. Meron na yun, pare. At agree ako kay isa daw doon. Agree din ako sa'yo. 80% meron na. Pero ito na lang, lalaki. Sige, may sasabihin ka pa ba, bro? Hindi, tuloy mo muna yun. Yung sa akin na lang siguro, nandun na, sige sabihin natin na ilagay mo na sa isip mo na baka may kumakamot na dyan, kaya ayaw na magpakamot sa'yo. Pero ang gagawin ko na lang dyan, ang kaya ko na lang kontrolin dyan is, try mo pare na, ito, imposibleng wala pa siyang reason magpabenga dito. Try mo mag-set ng out of town date. For example, ibig ko sabihin, kunyari, Matabungkay. Yung last time, di ba? Kalatagan. Or LU. Mag-rent ka doon, ikaw magbayad. Yeah. Kasi for sure ako, isa kasi sa mga kainaan din ng babae is yung comfort. Pag dinala mo yan sa ganong klase na mga place, medyo dyan lalabas yung libog nila. Sa floating cottage, dali mo sa floating cottage, sa Matabungkay. Lagay mo doon pare. May pera ka naman siguro. So dali mo doon, dali mo sa beach, rent ka ng magandang aircon doon, aircon na place, pagtutulugan, mag-set up ka rin ng inom kayo before kayo matulog, inom kayo sa flotsam jetsam, lasingin mo konti. Pagpunta sa kama, pag hindi pa rin nagpagalaw, confirmed. Oo, tangin na iba libog ng babaeng naalakan confirmed na. Magpagalaw nga. And then, okay na. Hindi, nagpagalaw, tas dinrap na yung pangalan. Sarap talaga siya daw, gumanon. Ay, putang ina. Hindi naman specific talaga ako Papatay ko siguro yung pre, no? Hindi, ano yung question mo ulit? Diba, nagpagalaw naman. Okay naman yung plano mo. Naging success naman. Hindi, pag-uwi nila sa bahay, eto na naman. Ako para sa akin, confirmed na ulit yun. Confirmed na yun na hindi naging consistent yung yung sexual desires. Yung nagpapagalaw lang pag benefit sa kanya. For example, kailangan gastusan mo ng gano'n. Starfish lang. Wala man lang Wala na, bro. Ang magiging, agree naman ako dun sa pinaya mo. Ang magiging problema lang kasi dun, baka maging gauge na nila yun. Yun nga Every yung reward, time. parang gustuhin na nila. Kasi parang ang mangyayari dyan, parang nirewardan mo pa siya dun sa bullshit na... Agree ako doon, pare. But, siya. Pero magandang pan-testing yun, ha? Pan-testing nga yun kasi, nandun tayo sa stage na matagal na sila 6 years na sila, bro. No? Yeah. So, yung award na yan, na pag-award ninyo sa bad behavior na yan, pwede nating iwasan yun at the start of the relationship para hindi sila masanay na gawin yun. Pero ito kasi, may idea na tayo at
pang-test mo to. Hindi to for a reward. Pang-test niya to, pare. Now, dahil alam mo nang tinest mo siya, dahil nakipag-sex nga dun sa outing ninyo, at hindi niya na ulit nakipag-sex nung nasa bahay na kayo, that gives you an idea na, ay, putang inan to. May ano na to. May something na talaga, pare. Tsaka lagi mong tatandaan, yung mga putang, may mga putang inang babae. Alamura ka na naman. Yung mga babae na yan, kahit hindi mo hipuin yan, or lamasin, or tangina kahit di nga nila kilala eh. Basta mabaliw sila, maano sila doon sa lalaki, mapasinit sila, nababasa pepe nila eh. Yeah. Ngayon, kung di na siya nalilibugan siya, putang ina, may iba nang nakakapagpabasa ng pek-pek niya. Sa akin, ganun na ako eh. Game over na sa akin yun tal eh. Once na yung babae, hindi na init sa'yo. Yeah. Hindi naman, moody kasi yan. Pwedeng, hindi siya init, pero para sa akin, sa whole month. Buwan? Kaya nga eh, sa buong buwan na parang hindi siya init sa katawan mo, hindi kanya kinakambyo randomly. Kasi ganun talaga tol, ito Yeah. Parang kaangusapin to parang matabi lang kami, ganyan. Tapos patulog or kagigising. Pucha, may mga biglaang kambyo, maglalaro bigla yung babae. Kaya nga, lalaroin siya nga. Lalaroin niya nga eh. Lalaroin ka niya. Bigla kanyang halik-halikan. Mga ganun mensahe nila eh. Pero kung walang ganun sa buong buwan, lagi siya nakatalikod sa'yo. Para sa akin, game over na yan eh. Game over na yan. It's either papalitan ko na yan o re-real talking ko na yan. Isa nga pare, di ba? Isa sa mga nasabi natin last time na sign na mag-cheat na yung babae, pag cold na siya sa'yo eh. It's either... Papunta na yun doon. Tama ka. It's either nga mag-cheat o nag-cheat na nga. Yeah. Or nag-cheat na. Doon na sa tatlong yun eh. Mag-cheat pa lang, nag-cheat na, o nagbabalak na mag-cheat. Tenses of nadaanan. Oo, nasalo mo lahat, tol. Nag-cheat, mag-cheat pa lang, nag-cheat na ang putang ina. Walang iba nagpapatuyo sa pempem ng babae. Kung hindi, binibiyak na siya ng iba. Kasi nga, hindi niya kaya ng sobrang dami, di ba? Unless binabayaran siya at bayaran siyang babae. Pero kung hindi naman siya ganun, matutuyo talaga yung pempem niya sa isang parte habang nababasa sa isang parte. Laging ganun ng mga babae. Tanggapin niyo naman to, hindi. Pangit man pakinggan, pero it is what it is. Been there, done that. Sa akin nga pag hindi na siya nag-init sa katawan ko, matik. Hindi naman siya nagmamasarap, pero ganun talaga. Matabihan lang. Hindi, totoo tol, matabihan lang. Aggressive and wild din talaga sila. Kasi nga nagsa-cellphone lang ako, ganyan eh. Taka na mamaya, dudukit-dukitin ka na eh. Totoo. Diba? Ito, follow up pra. Sa isang buwan, ilang dapat? Sa isang linggo, let's say. Sa isang linggo? Live-in kayo? Ilan dapat? 3. 2, 3. Minimum minimum. Pero pwedeng lahat yun, whole day, every night pwede. Pero 2, 3. Per week, 3. 2, 3. Okay. Safe pa. Pinaka mababa is once a week. Yeah. Kung talagang pero yung lapirutan, andun. Bingan. Yung lapirutan, pre. Pre. Met maya yun, pre. Yun sa akin, pinaka okay pa is once a week. Once a week. Yeah. 2 to 3 is healthy para sa akin. Pero kung athletic ka, kailangan wala ka talagang sex, maintindihan kita at least once a month. May reason naman kasi. May reason. Pero kung simpleng grind ka lang din, and then ganun, 2 to 3 is healthy sex for... Isang buwan na pare. Tangin yan. Imposible. Isang buwan wala, tapos naluluha na daw siya. siya nagpunta sa sarili niya dyan eh. So, sa akin, ang solusyon dyan is kailangan ipakita mo sa kanya na kaya mo mag-pull ng chick. Kailangan masampal mo sa mukha ng babae mo na may magkakagusto pa sa'yo at gustuhin ka pa. Yun. Ito nga ang mahirap din, pre, di ba? Agree din ako dun eh. Kasi magtataka sila ngayon yung mga girls, bakit daw nag-cheat yung lalaki? Tapos malalaman-laman mo, putang ina, pinagkakaitan mo pala ng sex. Saan niya hanapin yan? Kung ikaw nga, may reason din yung mga babae. Ba't ako nag-cheat? Kasi hindi niya na ako binibigyan ng atensyon. O hindi hinahanap mo sa iba. Wala siya emotional intelligence. May maling mo ba ko niyan dati na malamang maraming lalaki makaka-relate? Kasi dati nung bata pa ako, may girlfriend ako noon, no? Kaya napupunta ang mga lalaki sa ganung sitwasyon na tinitipid sila sa sex. Pinamumuka kasi nila dun sa babae na sila lang. Ang nare-rewardan ng sex is tayong lalaki. Yes, sir. Instead, baliktarin mo na parang ikaw yung nagre-reward dapat sa babae ng efforts mo eh.
Yan, so ganun, tinitweetams ko lagi yung babae ko noon na parang, uy, ano ganyan. Parang ako pa yung nakikiusap na, bimbangan naman tayo, ganyan. So, ang ibig ko sabihin dito, lalaki din nagpupunta sa sitwasyon para maging ganun yung tingin ng babae sa atin. Tayo rin nagpupunta, pare. Kung bakit tayo tinitipid sa bembang. Tayo yung nagpapakita na para bang importante talaga yun. Tama, magandang angulo yun, bro. Yeah. Maganda naman na needs din talaga ng lalaki yan, pero dapat hindi mo nga pakita sa babae na ikaw yung mas nangangailangan. Kaya nga yung mga babae, tama yung mga babae, like for example sa club, yung mga babae na nagpapakantot sa CR bigla or sa sasakyan ng kung sinong random. Hindi ko alam yan, pare. Bakit? Ng kung sinong random na lalaki. Ito, alam kong danas mo to. Tangina mo, magandi ka. Balikan ng putang ina. Kasi yung babae na amoy sisa daw as tangina, hindi ako pinapansin nito. Naka-foreplay to, ano? By Josh on Point. Kanina ko pa, sa mga shops natin. kanina ko pa tinitignan siya daw, ayaw tumingin na. So nakikita niya na, tangina, ba't hindi siya hayok sa akin? Ngayon, yung babae na mismo nang hahatakay sa daw sa CR or dun sa sasakyan. Oh, yeah. Diba? Binibigay nila dun sa kung sino yung hindi, yung ulul na ulul sa pekpek nila. Yun nga yung cheat code dun eh. Dapat, alam natin, masarap sumibak ng babae. Hindi diba? ko alam, virgin ako hindi ko sure. Yeah, pero yun nga yung cheat doon, dapat hindi mo maipakita na kailangan mo yan. Na ulul yan, no? Oo, na ulul mo yan. Dapat ipakita mo na ikaw ang in control. Kung kailan kayo magbebembang, kung kailan dapat at kung kailan hindi. Dapat may time din na tatanggi ka. Yan, agree. Hindi agree yung yes ka ng yes every time na kailangan niya rin. May time na hindi. Napakaangas nun sa babae na magpapakita ka ng no, not today, wala ako sa mood, pagod ako. Eto sure. Ganun. Sure to na merong mga lalaki dyan na hindi nila sinasadya at hindi sila aware na ulul sa pekpek na pala yung pinoportray nilang pagkatao. Ngayon, bilang single na lalaki at in a relationship na lalaki, paano ba nila malalaman na, oy, ulul na pala ako sa pekpek niya? Paano nila malalaman ano yung mga indikasyon para ma-resolve nila yung state nila ngayon? Ito mabilis lang, tapos ko na Josh. Sa akin siguro... Ano yan, pag single, pag in a relationship? In relationship, Okay. syempre. Kapag sobra-sobra na sa isang linggo yung bembang mo, halos parang everyday mo nang ginagawa. Or Ginugusto. at ikaw na yung... Ikaw yung nag-i-initiate. Okay naman mag-initiate pero dapat hindi hindi direct to the point. Ang babae kasi indirect eh. Yeah. So, the more na indirect ka, okay lang yun. Hindi ba awas sa aura points yun. Pero kung direct to the point ka magyaya ng bembang sa babae mo, ikaw na nagmumukhang needy nun. Desperate. Ganun kakomplikado kung titignan mo. Pero kapag nakabisado mo na, being indirect is being direct to the women. Oo. So, yun lang. Maging indirect ka lang. Pakita mo lang na chill-chill lang naman sa'yo. Ganyan. Sa single na lalaki, pre, paano ano yung mga indikasyon na supot at ulul na sa pekpek na pala yung ginagalaw niyang aura ngayon? Simp. Kumbaga, hindi naman nagre-reciprocate. Bigay ka ng bigay. Yeah. Ganun. Para sa akin... Puso ng puso sa story. Wala Yun naman yun, kaso pare. yun, pare. Puso ng puso sa Oo, story. wag lang yung masyado ka ng all the time, ganun. Lagi, Kasi, antemano, nakaantabay sa puso ng puso sa story. Tangina, Tapos, parang gago yan. lagi naka-heart sa mga post na photos. Tapos, sa lahat sa karamihan ng babae, makikita mo siya doon na meron kasing heart reaction na intentionally na libog ka dun eh. Alam mo yun eh. May heart reaction din na ang ganda nung nung minayde halimbawa na ganitong resto, mukhang masarap yung pagkain. kunyari, yan. Walang problema yun maganda yung resort, maganda yung lugar, Oo. maganda yung scenery. Walang Pag yung problema lalaki, pusuan mo isa or dalawa, yun pa yung masasabi natin na, kasi ang ganda ng scenery. Oo, Pero minsan pag yung nga mga tatlo, apat, ganun. Papansin ka na. Minsan nga nilalike ko pa kahit sa my day ng kapwa lalaki na okay naman yung kanta, okay naman yung music video niya, walang problema, support. Kailangan magpakita ka rin ng support. Pero yung simp na reaction na talagang every post naka-heart ka, para kang gago na. First to view, ganun. Yeah. So yun, check nyo. Yung simping nga pare, yan yung para sa akin. Kaya sa internet to yan yung reason ko bakit akala nga ng mga babae they control yung sexual urges ng lalaki dahil dun sa internet eh. Yeah. 'Di ba? Dahil na boost yung nila, confidence nila dahil na pinakita nila yung katawan nila. So nagkaka-idea ngayon sila dahil doon sa ginawa nila na thirst trap, ang dami nilang followers, nag-boom yung following nila, nag-boom yung mga likes nila.
Because alam nila sa sarili nila na ito ang habol ng mga lalaki ngayon. So ngayon, nagkakaroon sila ng idea na dapat ipagdamot ko to, ito yung power ko eh. 'Di ba? So agree ako doon kaysa daw sometimes ito maano ko lang kay tropa. Ito yung pwede mo pang gawin maliban doon sa sinabi ko kanina na i-treat mo. O ito mas matipid. Kung dati nagbibig ka, binibig mo ngayon, try mo lang maging cold ka dyan sa babae mo. Huwag mo siyang pansinin ngayon. Stay cold. Diba? Stay cold. Stay cold ka ngayon sa babae mo. For sure ako, siya mag-aalala na rin yung babae. Putang ina, dati binibig ako nito Nagbibig to ngayon Ay, nagbibig to dati. Ngayon, hindi na ako pinapansin. Tang ina, baka dahil pinagdamutan ko to, hinanap na sa iba. Yeah. Bigyan mo ng idea ang ganun. Bigyan mo, praningin mo. Yeah. Praningin mo. Bigyan mo, magaling mag-isip yung babae ng ikakapraning niya sa utak Bigyan mo ng ganun. Bigyan mo ng ganun. Since papunta na tayo dyan, parang nag-cheating na sa'yo, di bigyan mo ng medicine niya, di ba? Taste of her own medicine. Gago. Tsaka ito pa, check. Tignan mo, tingin ka sa salamin. Isipin mo, babae ka. Check mo yung sarili mo. Kung ako babae, tapos itong lalaki na nakikita ko sa salamin, kalibog-libog. Kakainin ko ba puwet nito? Ikaw mismo Tangina mo, binalik mo na naman yung kain puwet. Hindi, real talkin mo sarili mo. Kunyari ikaw, check mo yung sarili mo. Kakain ba yung puwet mo? Kasi kung hindi, di workout. Workout. I mean, pero ano na yan? Parang, tama. Tama naman yun. Agree naman yun. Long kasi term di pwedeng na lagi ka naka-point fingers dun sa babae. Ayaw na nga magpa-fingers sa'yo, point fingers ka pa ng point fingers sa kanya. Check mo rin yung sarili mo. Saka alalahanin ninyo boys na ilalayo ng babae ang isang bagay na gusto mo kapag masyado mo nang ginugusto yun. So, actually, tignan mo kung ano yung mga nilalayo niya sa'yo. Ba? Nilalayo niya sa'yo yung pempem niya, nilalayo niya sa'yo yung attention niya. Ibig sabihin, masyado mo na kasing hinahabol yun. Yun lang naman indication I-atras mo lang yung mga departamento na nilalayo niya sa'yo. Babalik ulit yun sa chasing. Lahat doon. Yung attention, yung pempem, wag mo munang bigyan, wag mo munang pansinin. Walang pempem. Ayaw kanyang pabembangin. Wag mo pempangin. Diba? Magtataka din naman yun Bakit di na to naghahabol? Sa kanya ibibigay ngayon yan. Magugulat ka. Pag-gising mo o tulog ka pa, sinusubo ka na. Tapos mamaya ibabawang ka na, nanggigigil pa. Kasi nga, hindi mo na chini-chase The more you chase, sa isang departamento ng babae, attention niya, pempem niya, katawan niya, lalo niya ipagdadamot. Yun lang yun. Wala nang iba pa. Idol, paano kunyari gusto ko talagang umiyot? Anong gagawin ko, idol? Kunin mo sa iba. Kunin mo na sa iba. Kunin mo sa best friend niya. Gagong puta. Diba? Umukunin, hindi sa puno ng saging. Tangina ka. Gago. Racist. Putang ina mo. Hindi mo. Kunin mo sa iba. Actually, hindi sa puno ng saging para wala kang naapakan tao. Bakit ko sinasabing kunin mo sa iba? Siya naman na nagdikta nun Diba? Siya naman yung nagbigay ng reason nun para kunin mo sa iba. Ginagawa mo naman kamo yung job mo. Pero dun nga questionable Sa first question kasi, 'di ba? Sabi mo 50-50 sila. Sa akin kasi kung bakit hindi sinagot kita kanina, Josh, na tangina sa akin lang alanganin siya, hindi siya makakapag-demand kasi nga 50-50 pare. Doon pa lang parang hindi naman niya ginagawa yung role niya sa man. 'Di ba? Hindi, sa akin kasi ngayon nga nandun din ako sa part na majority talaga ng relationship ngayon 50-50 na talaga, pre. So understood na yon sa generation ngayon, na understood na yon. Now, papasok yung argumento ko doon na since 50-50 na kayo sa pera, baba tayo ng sex na category kasi pareho kayong pera, di ba? Sex. Imposible ngayon na yung lalaki lang ang naggustuhin ng sex Di ba? Yung babae, imposibleng wala siyang gustuhin na sex. Imposible talaga. Unless kung nakukuha niya sa iba. Yun na nga. Doon tayo babaksak. Imposible, sobrang imposible kasi may mga babae dyan kahit hindi in a relationship, ginugusto yung sex Alam yan. I agree. Yung kapatid natin sa daw. Kung inan to. Agree. Di ba? Kasi mga babae talaga pare, para sa akin talaga malibog talaga sila. Totoo bro. Para sa akin. Kasi mas less yung nila kung paano nila i-output yung kalibugan niya. Kasi tayo mas mabilis. Tikol. Tapos na. Puno ng saging. Tapos na. Papakipot lang talaga sila. Kayang-kaya.
pinagkaiba lang siguro talaga natin, babae, mas nakokontrol kasi nila. Mas Kaya magaling nga, sila mas mag-control. malaki yung market ng ano yung unang na-invento? Di ba yung dildo? Hindi naman yung yung mga sex dolls na nauso, neto na lang Hindi yan, ko alam sa'yo, dildo ba? Pero ang nauna talaga yung mga dildo, pandukit di ba? Kasi manyakis talaga sila. Wait. Ha? Okay. Di ba? Hindi. Mas sumikat yung dildo, mas mabenta. Kasi nga, mas mahirap. Mas mahirap at the same time, mas mahirap kasi nilang gawin yung sexual desires nila. Kumpara nga sa atin, may kamay tayo, tapos na, nasatisfy na tayo. Sa kanila, kamay nila maliit, manipis, hindi nila masatisfy sarili nila Kaya nakakapagtaka kung bakit natitiis niyang hindi kunin sa'yo sa ka-relationship niya na dapat mahal mo yung lalaki, yung ethics niyan dapat ginto sa'yo pag mahal mo yung lalaki. Pwede rin, di ba, 6 years sila na umay na lang, baka yung titi mo kasi parang sobrang balat lang. Para sa akin, most women din, mag-agree dito pag napanood to, na sila rin mismo ayaw din nila ng 1 month, wala. Agree. Totoo yun. Doon tayo magtatagpo dyan na putangin na nakukuha niya sa iba yan. Yun na nga, doon mag-agree talaga tayo. Doon papunta no? Yeah. Doon papunta. So, masakit retention niya yung mga masakit man pakinggan to, pero yun, sana sundin mo yung mga pinayo namin sa'yo, hindi ka mapapahamak doon. So yun, no? Comment down below, pare. Naka-experience na ba kayo ng ganito? Paano nyo na-resolve? Iwanin nyo yun sa baba. Nagsaging ba kayo? Nagmanok? Gago, may nakita ko pa yung manok. Gagong puta. Nasa algorithm mo, Hindi, kasi pinapalo ko na kayo Gago ka. Puta, magaling! Bumumirang mo. So pare. Parang Blade Bill yun Comment down below, mga pare. Don't forget to subscribe, hit the bell. Nawala tuloy ako Manok meron dati. Itong aso, in high school ako na. Gago. Ganun mga wild na palabas sa internet dati, pre. Yung mga kasabay ng mga ISIS shit yung pre. Aso, pre. Tapos pinaghampas nga siya nung nakita. Ang aso, gago. Wild. Hit nyo yung bell, pare, para notify kayo sa mga kalokohan namin. 10K na tayo, pre. Uy, congrats. Pangina, 10,000. 10,000 in this bitch. Kaya ng sumugod ng Senate yun, pre, no? Ilan ba yung capacity? Hindi, 55K pala sa Philippine Arena. Kaya pa. Pero kaya pa, malalakas naman ata yung mga yan. So yun, no? Anti-Support Social Club. We'll be right back. Ay, bisitahin niyo yung website namin, antisupportsocialclub.com, and Instagram and Spotify as well. Doon yung mabibili yung mga bathwater nilang dalawa. Nagbebenta sila ng ganyan, pinagliguan nila. 10,000! Bathwater? Tangina, 10K na, dami na. Ano na lang, 45 na lang, mapupuno na natin Philippine Arena. Uy, gagi!